Ang siyudad ng Manila ay isa sa pinakadinarayo ng mga mamamayan upang mamasyal at mag-aral. Dito matatagpuan ang iba't ibang pamantasan at mga historical na lugar magmula noong unang panahon, tulad na lamang ng Intramuros, Chinatown at Fort Santiago. Hindi maipagkakaila na napakaganda nga naman talaga ng Maynila. Come on and join us na libutin ang mga lugar sa pamamagitan ng historical immersion sa asignaturang Readings in Philippine History. Kami ang pangkat ikalawa. Tara, samahan mo kami. Narito naman tayo ngayon sa Paco Park na matatagpuan sa Paco, Manila. Unang itinayo ito noong 1807 bilang isang sementeryo para sa mga kolonyal na elite. Tara, samahan nyo kami para mas makilala pa natin ang mga nakalibing at kasaysayan nito dito sa Paco Park. Alam mo ba na noong 1912, ginamit ito ng mga Hapones na puwersa sa World War II bilang isang imbakan ng mga bala dahil sa estratehikong lokasyon nito. Pagkatapos ng digmaan, unti-unting inayos ang parke. Ito ang libingan ni Dr. Jose Rizal. Ipaglibing siya dito noong December 30, 1896. Siya ay inilibing sa isang libingan na walang tatak upang maiwasan ng kanyang katawan na maging sentro ng pansin para sa mga revolusyonaryong Pilipino. 2 taon matapos inilibing si Rizal, inilibing muli ang kanyang mga labi, ang kanyang pamilya, at nailipat sa isang urna bago ang opisyal na paglipat sa Rizal Park noong 1912. Libingan ng Gomburza. Ang mga paring Gomburza na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora ay inilibing sa Paco Park noong Pebrero 17, 1872. Ang kanilang mga libingan ay walang tatak sapagkat una silang inilibing sa isang common na libingan kaysa sa individual na mga libingan sa loob ng mga pader ng sementeryo. Ang libingan ni General Henry Lawton. Si Major General Henry W. Lawton ay pansamantalang inilibing sa Paco Park matapos ang kanyang pagkamatay sa labanan ng San Mateo noong Disyembre 19, 1899. Gayunpaman, kakaiba sa mga paring Gomburza na nananatiling nasa mga libingang walang tatak, inalis din ang katawan ni Lawton mula sa Paco Park at dinala sa Arlington National Cemetery sa Virginia, kung saan siya ay binigyan ng maayos na libing. After hearing about the history of Paco Park, join us as we visit several base museums to learn more about the history of the Philippines. The National Museum of Fine Arts is home to 29 galleries and hallway exhibition comprising of 19th century Filipino masters, national artists, leading to modern painters, sculptors, and printmakers. Also, on view are art loans from other government institutions, organizations, and individuals. The National Museum of Fine Arts includes paintings, photographs, painted photographs, print, drawings and studies, installation art, sculptures, documents, and memorabilia of Filipino artists who significantly impacted the nation's artistic heritage. It constitutes a large part of our country's artistic patrimony. The National Museum of Anthropology stages the Philippine ethnographic, ancestral, and underwater archaeological collections narrating the story of the Philippines from the past as presented through artifacts as evidences of its prehistory. National Museum of Anthropology in the Philippines, built in 1916 to 1918 from a neoclassical design by a Canadian-American architect Ralph Harrington Dewan when he was consulting architect to the Philippine government.
Alam niyo ba na ang pangalang Intramuros ay nangangahulugang sa loob ng pader? At ito ay itinayo upang maging isang politikal at militar na base para sa mga Espanyol sa Asia. Ang distritong ito ay orihinal na itinayo bilang tirahan para sa mga opisyal ng pamahalang Espanyol at kanilang pamilya. At tanging ang mga Espanyol na elite at mestizo ang pinahihintulutan na manirahan sa loob ng mga pader nito. Sa loob ng mga siglo, nasaksihan ng Intramuros ang pagbabago at pag-unlad ng kasaysayan. Ang panahon ng kolonyalismo ng mga Espanyol ay nagdala ng mga mariringal na simbahan, plaza, at mga impresibong instruktura tulad ng kilalang San Agustin Church, ang pinakamatandang bato na simbahan sa Pilipinas, at ang Fort Santiago, na isang militar na kuta na may mayayamang kasaysayan. Noong panahon ng pananakop ng mga Briton noong dulo ng ika-18 siglo, dumaranas ng malaking pinsala ang Intramuros. Gayunpaman ay maingat na binangon sa sumunod na mga taon at patuloy na umunlad bilang politikal, pangrelihiyon at pang-ekonomiyang sentro ng arkipelago. After knowing the history of Intramuros, let's go deeper on its history as we go in Fort Santiago. Tara, samahan niyo kami! Ang lugar kung saan ako nakatayo ngayon ay ang Fort Santiago. Ang Fort Santiago ay isang matibay na kuta sa puso ng Intramuros, Maynila, kung saan ipinapakita nito ang mga siglo ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob ng mga nababakas na pader nito. Mula sa panahon ng kolonyalismo Espanyol hanggang sa mga alingaw-ngaw na ikalawang digmaang pangdaigdig. Ang sikat na landmark na ito ay naglilingkod bilang isang tahimik na saksi sa nakaraan ng bansa. And now that we know the history of Intramuros and Fort Santiago, let's go to another place, which is Binondo, Chinatown. Hello everyone, we are now at the oldest Chinatown, or also known as Binondo, Chinatown. Here, you can find our various foods and garments that are highly influenced by the Chinese cultures. Tara, libutin natin! Tayo naman ngayon ay nasa Binondo, Chinatown. At alam nyo ba na ang Binondo, Chinatown na matatagpuan sa puso ng Manila ay isang buhay na patunay sa yaman ng kultura ng lungsod at kasaysayan nito. Pinapangalagaan ng isang makasaysayang pamana na nagmula pa sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. Kinikilala ang Binondo bilang pinakamatandang Chinatown sa mundo. Habang dumating kami sa Binondo, sinubukan namin ang ilang pagkain tulad ng bicho-bicho at fried siopaw. Luneta Park, also known as Rizal Park, is a historic urban oasis situated in the heart of Manila, Philippines. Named after the national hero Jose Rizal, the park features lush greenery, iconic monuments, and a serene atmosphere, making it a popular destination for both locals and tourists seeking for a peaceful retreat in the midst of the bustling city. With significant cultural and historical importance, Luneta Park stands as a poignant symbol of the national pride and unity. By the time we explored the Arroceros Park, Cartilla ng Katipunan, Manila Clock Tower Town, and Metropolitan Theater in the final section of the immersion, we hope that you finally see and appreciate how beautiful the Philippine history is. Visiting historical places offers a tangible connection to the past, allowing us to immerse ourselves in narratives that have shaped our present. It fosters
an appreciation for the complexities of human history, and inspire us a deeper understanding of our cultural heritage.